Guys, alam nyo ba na ang CB400 Super 4 ang pinakaunang big bike na nasubukan ko? Sobrang memorable sa akin ng araw na yon dahil dun ko palang naramdaman na makapagpatakbo ng isang malaking motor. Sad to say, diniscontinued na nga ni Honda Japan noong 2022 ang paggawa sa motor na to, kaya hindi na tayo makakakita ng brand new na CB400. Pero guys, meron pa naman second hand na pwede nyong mabili sa mga marketplace. Kaya nakakagulat talaga ang pasabog ni Honda sa naganap na Chongqing Motor Show sa China dahil nilabas na nila ang mas in-improve na Super 4. Guys, eto nga pala ang CB500 Super 4. Sa gitna ng kanyang diamond frame, dito nga nakalagay ang 502cc inline 4 na engine na kayang sumagad sa 80 horsepower. Sa power specs nito guys, mukhang sisibakin nga niya yung mga nasa same category niya. Standard na nga rin dito ang pagkakaroon ng e-clutch, kaya asahan na natin na mas magiging komportable na ang riding experience natin dito. Guys, take note na in-improve na nga rin pala nila ang kanilang e-clutch system dahil ang kanilang CB500 SF ay naka-ride-by-wire throttle na rin. Nang sa ganon, makapag-provide ito ng automatic downshifting. Grabe, ganun na talaga ka-high-tech si Honda ngayon dahil parang semi-automatic na yung mga motor nila. Guys, yung motor nga pala ng e-clutch nito ay nakalagay na sa kaliwa. Dati kasi sa kanan siya nakalagay kaya medyo imbalance yung weight distribution. Pero ngayon, nasa kaliwa na siya nang sa ganon maging ka-counterpart niya yung exhaust o yung canister ng motor. Kaya expect din natin na balance na yung kanyang handling. When it comes sa looks, inspired nga ang CB500 sa kapatid niya na CB1000F na parang retro styling ang itsura, kaya kung makikita nyo, bilugan ang kanyang headlight. May box type na fairings at halos same rin yung tangke sa dating CB400. Kaya nostalgic talaga ang pagbabalik ng Super 4 na to. Pero when it comes sa panel, ito ay naka-TFT display, kaya masasabi ko na pwede nyo itong tawagin na modernong luma. Isa nga din sa mga dapat nating i-take note, meron na rin tong 5 riding modes. Kaya pala siguro naka-ride-by-wire throttle na siya nang sa ganon ma-adjust yung power input nito. Kaya sa tingin ko suitable din ito sa mga newbie na magkakaroon ng big bike dahil nahihinaan naman yung kanyang power. Sa iba pang specs, naka-inverted fork na rin ito, naka-dual radially mounted Nissin caliper na ang preno, naka-ProLink monoshock sa likod. Ang angas nga din ng 4 na headers nito na parang bangs na naka one side. Grabe guys, all I can say is loaded talaga ang CB500 SF na to. Kaya I'm sure na hinihintay na to ng mga Super 4 fanatics natin dito sa Pinas. Based sa info na nakalap ko, early spring ng 2026 ilalabas sa market ang motor na to. Pero hopefully isa din ang Pilipinas sa mapili ni Honda na marilisan ng maaga dahil marami talagang Super 4 lovers ang naghihintay sa kanya. Para sa iba pang motorcycle updates, make sure na nakapollow kayo sa page ko nang sa ganon ma-notify kita tuwing may bago akong upload.